Kumusta mga kaibigan? Isang kwento ng pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakakikiligan at kapupulutan nyo ng aral. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga parating ko pang mga upload. Pagkatapos ng enhancement ni Darlene, ay nagsimula na ang rigid training niya para sa paghahanda sa pagsali niya sa beauty pageant. Munting pangarap lamang para sa kanyang musmus na puso noon ang maging beauty queen. Pangarap na bagamat hindi nabura sa isip niya at nanatiling nakatago sa isang sulok ng kanyang puso, ay hindi naman niya pinupursige. Mas naging abala kasi siya sa pagtulong sa lola niya sa pagtitinapa at sa kanyang pag-aaral. Isa pa ay naisip niya noon na para lamang sa may pera ang pangarap na iyon. Hindi niya akalain na ang pagdating at ang pagkakaroon ng kaugnayan ng mga amorado sa buhay niya ang magiging daan upang matupad ang munting pangarap niya noon. Mahigit 6 na buwan siyang nag-train sa ilalim ng patnubay ni Maki. All-out support din ang ibinigay sa kanya ng magkapatid na si Greta at Monique. Lalong pinaganda ni Monique ang kanyang kutis at ang buhok niya. Tinuruan din siya nitong mag-ayos ng sarili at mag-makeup. Tinuruan naman siya ni Greta ng tamang pagdadala sa sarili at ng tamang pananamit. Bagamat atubili siya noong una, tinuruan siya nitong magkaroon ng self-confidence. Pero ang lola Sita niya ay hindi kumbinsido sa pagbabagong iyon ng kanyang buhay. Hindi ko alam kung anong mapapala mo sa pagsali sa beauty pageant na yan. Ilang daang libong piso lang naman ang premyo riyan, komento nito. Lola, maraming magbubukas na pinto para sa akin kapag nanalo ako, katwiran niya. Maraming mas magandang contestants, sigurado ako riyan. At karaniwan namang nananalo ay yung galing sa mayayamang pamilya. Ang mga sumasali rin diyan ay yung may mga karanasan na sa maliit na beauty contest. Ikaw, magbibinibining Pilipinas agad? Huwag naman kayong negative, Lola. Wala ba kayong tiwala sa apo nyo? Pagpapalakas loob niya sa kanyang sarili, bagamat nasa isip niyang may katwiran ito. Sa pagkakaalam nga niya, ang mga sumasali sa prestigious pageant na iyon ay karaniwan ng sumasali muna sa maliliit na beauty pageant. Nabanggit na niya kina Maki ang agam-agam na iyon, pero sinabi nitong kahit hindi na siya dumaan sa mga iyon, ay malaki ang paniniwala nitong mananalo siya sa beauty pageant na iyon. Kung sa bagay, ganyan din naman ako noong kabataan ako. Palagi akong Reyna Elena sa mga Santa Cruzan. Kaya nga Lola, mana lang ako sa inyo. Sa bagay, kanino ka pa nga naman magmamana? Natatawang sabi nito. Mag-iisang taon din ang lumipas bago sumapit ang screening para sa bagong set ng mga kandidata sa Binibining Pilipinas ng taong iyon. Sinamahan si Darlene ni Maki. Mahigit 200 ang nagpa-screening para maging official candidates at hindi pa rin siya makapaniwalang papasok siya sa Magic 26. Mas excited pa ang mga amorado kaysa sa kanya nang mapabilang siya sa official candidates na maglalaban para makakuha ng international titles. Nangako ang mga ito ng suporta sa lahat ng kakailanganan niya mula sa damit, accessories at higit sa lahat ang moral support na ibinibigay ng mag-iina ay hindi matatawaran. You got the best makeup artist and trainer, Darlene.
sabi ni Greta. Kaya alam naming malaki ang tsansa mong manalo kahit baguhan ka pa lang sa larangan ng beauty contest. Nagsimula na ang pre-pageant competition at rehearsal para sa coronation night. Nag-stay silang mga kandidata sa isang hotel sa loob ng 2 linggo. May roommate si Darlene na madalas binibisita ng isa pang candidate. Darlene, this is Marga. Classmate kami noong elementary at high school. Pagpapakilala ng roommate niyang si Shelo rito. Nag-shake hands sila ni Marga. Pagkatapos ay pinabayaan na niyang magkwentuhan ang dalawa. Nauwi ang usapan ng mga ito tungkol sa boyfriends ng mga ito. Nagulat pa siya nang marinig niya ang pangalang Topper, bagamat alam niyang napakaraming topper sa Pilipinas. Parang may kung anong dumunggol sa dibdib niya pagkarinig niya ng pangalang iyon. Mahigit 1 taon na rin silang hindi nagkita. Napakaikli pala ng panahong iyon para mawala ang sakit na idinulot ng paghihiwalay nila ng kanyang dating nobyo. Ang gwapo ng boyfriend niyan, sabi ni Shelo nang lumabas na si Marga ng hotel room nila. Talaga? Reaksyon niya. Oo, at botong-boto sa kanya ang pamilya ni Topper. Ipinakita pa nito sa kanya ang picture ni na Marga at ni Topper sa cellphone nito. Kaagad na may naramdaman siyang kirot sa kanyang dibdib pagkakita niya sa lalaking nasa cellphone picture. Si Topper. Natulala siya. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Ang gwapo talaga ni Topper, no? Sa state daw sila nagkakilala at all out ang support nito kay Marga. Hindi na siya nakapagsalita. Hindi niya may paliwanag ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Kung ganon, ay may kapalit na pala siya sa puso ni Topper. Eh ano bang nakakapagtaka roon, Darlene? Matagal ang more than a year para magpaka-loyal sa iyo si Topper. It's not really surprising to know na hindi na ikaw ang nasa puso niya. Ikaw rin naman ang nagtaboy sa kanya palayo sa'yo, di ba? Paninisi sa kanya ng isang bahagi ng isip niya. What a small world! Sa dinamirami naman kasi na gustong sumali sa pageant na iyon, bakit nagkasabay pa sila ni Marga na nagkataong girlfriend pala ni Topper? Ganoon pala siya kadaling na ipagpalit nito, samantalang ito ay nananatiling nakatago sa isang sulok ng kanyang puso kahit lumayo ito noon. Hindi pa ba ito tapos sa pananakit sa damdamin niya? Hindi ba nito alam na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang sakit ng loob na idinulot nito at ng mapanlait na pamilya nito sa kanya? Ano kaya ang mararamdaman nito kapag nakita siya nito na malayong malayo na sa Darlene na binabansagang tinapakwin? O kung manalo kaya siya sa pageant na iyon o mapanood man lang siya nito, matutuwa kaya ito para sa kanya? Nanghihinayang din kaya ito sa nangyari sa relasyon nila? Did he still miss her? May damdamin pa rin kaya ito para sa kanya? Darlene, something wrong? Tanong ni Shelo sa kanya nang mapansin itong sandaling natigilan siya. Wala, kaila niya. Nakilala ko lang yung guy, kaya medyo natigilan ako. Talaga? Kilala mo si Topper? Dating kapitbahay namin nung bata pa ako. But I doubt kung natatandaan pa niya ako. Huwag mo na lang banggitin kay Marga. Ngunit hindi niya maipaliwanag ang panlulumo sa kanyang puso at ng kalungkutang pumuno sa kanya. Nang gabing iyon ay naging mailap ang antok kay Darlene. Bumalik sa isip niya ang lahat ng nangyari sa nakaraan.
lalo na ang naging relasyon nila ni Topper. Aaminin niyang nasasaktan pa rin siya. Walang naitulong ang 15 buwan para makalimutan niya si Topper. At sa paglipas ng panahon ay narealize niyang hindi basta mabubura ang mga alaala nito sa kanyang puso. Sa pre-pageant night ay nakita ni Darlene si Topper sa audience. Kahit malayo ay nakita niyang natigilan ito nang makita siya. Matagal na nagtama ang kanilang mga tingin. Ngunit nang tawagin ang pangalan niya na siyang susunod na sasalang sa talent presentation ay bumalik siya sa huwisyo. Topper? May pait siyang naramdaman nang ibulong niya sa kanyang puso ang pangalang iyon. Sana ay naroon ito para siya ang bigyan ng moral support. Sana ay naroon ito upang mag-cheer para sa kanya. Sana ay para sa kanya ang mga tingin at palakpak nito. Subalit alam niyang hindi na. Sa mismong coronation night ay hindi mapakali si Topper. Nasa grupo siya ng supporter ni Marga, pero ang buong atensyon at pag-iisip niya ay na kay Darlene. Ang laki ng ipinagbago niya. Lumutang ang gandang itinatago niya. Hindi na siya ang simpleng Darlene noon na ako lang ang nakakakita ng tunay na ganda. Bago pa mapansin ng pamilya niya at ni Marga na kay Darlene siya nakatingin, ay tumayo na siya. Sa isang sulok ng Araneta Coliseum siya tumayo para mapanood ang coronation night. 2 special award ang nakuha ni Marga kasama ang Miss Friendship. Sa buong gabi ng coronation night ay hindi nagpahuli si Darlene sa pakikipagtagisan sa evening gown at swimsuit competition, lalo na sa interview portion. Habang pinapanood niya ito, kung hindi lamang sa pamilyar na pagrigodo ng kanyang puso, habang pinagmamasdan niya ito, ay iisipin niyang hindi ito si Darlene Bautista na simple sa lahat ng bagay at katukatulong ng lola niya sa pagtitinapa. Hindi pa man, mula nang magkalayo sila ay malayong malayo na ang narating nito. Nang tawagin na ang 5 finalists ay hindi nakasama si Marga. At ang huling tinawag na pangalan na itinuturing na dark horse ay si Darlene Bautista. She can make it. I know she can make it. Masayang-masayang bulong niya sa sarili. Patagong nagbunyi siya para dito. At tama ang hula niya dahil si Darlene ang tinanghal na binibining Pilipinas Universe. Halos mapatalon siya nang tawagin ang pangalan nito. Gusto niyang magtatalon sa tuwa, ngunit naisip niyang ano ang karapatan niyang makisaya sa tagumpay ng isang taong alam niyang minsang nasaktan dahil sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala si Darlene na pangalan niya ang tinawag ng MC bilang isa sa nakakuha ng corona at magre-represent ng Pilipinas sa international competition. Kahit kinokoronahan na siya, ay wala pa rin siyang masabi. Nakatingin lamang siya sa kinauupuan ng lola niya na umiiyak na sa labis na tuwa. Nanalo ako lola, mahinang sabi niya, para akong nananaginip. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sa post-pageant program at parang selebrasyon na rin na handog ng namamahala ng pageant at ng mga sponsors, ay hindi nagkaroon ng pagkakataon si Topper na lapitan man lang si Darlene para ipaalam dito ang presensya niya at para iparating dito ang pagbati niya sa pagkapanalo nito. Bukod sa na-realize niyang awkward na gawin iyon dahil si Marga ang kasama niya roon,
ay matagal na silang walang komunikasyon at napakarami ng pangyayaring lalong naglayo sa kanila at nagpawala ng pag-asang may karugtong pa ang kanilang relasyon noon. Ipinasya niya noong sumama sa kanyang mga magulang na magtungo sa Amerika upang ganap na mabigyan lunas ang serious fracture bone sa kanyang hita na natamo niya nang maaksidente siya sa motorsiklo. Bagamat pwede rin namang malunasan iyon dito sa bansa, minabuti niya ring lumayo muna. Nagkataon ding malubha na ang karamdaman ng kanyang lolo Seryo na nagkaroon ng cancer sa baga, kaya nagpunta roon ang daddy at mami niya. Dahil sa kalagayan nito, ay hindi na niya nagawang kausapin ito ng seryoso at ungkatin ang tungkol sa away na namamagitan dito at sa lola ni Darlene at ang katotohanan sa lupang pinag-aagawan ng mga ito. Hanggang sa pumanaw na ito 3 buwan na ang nakalilipas. Nakilala niya si Marga na anak ng espesyalistang doktor na humawak sa paggagamot noon sa kanyang lolo Seryo. Malaki ang naitulong ni Dr. Hermosa para hindi gaanong mahirapan ang lolo niya bago ito pumanaw. Kaya naman, kahit wala siyang interes kay Marga, ay pinakitaan at pinakisamahan niya ito ng maganda. We owe a lot to Marga's fathers. That's why you should treat her well. Pagbigyan mo ang mga kahilingan at demands niyang samahan siya sa mga lakad at dinner niya. Naalala niyang payo sa kanya ng mami niya, minsang isatinig niya sa mga ito ang pag-ayaw niya sa tila pagrereto ng mga ito sa kanya sa babae. Kung noon ay hindi nagtagumpay ang mga ito, naireto siya kay Jackie, lalo na ngayon. Labis na sinisi niya si Jackie at ang dalawang nakakatandang kapatid niya pagkatapos niyang malaman na ang mga ito ang may pakana ng mga larawang ipinadala kay Darlene, kaya nagkasira silang dalawa. You can't manipulate my life, lalo na ang desisyon ko sa babaeng pipiliin at pakakasalan ko. Iyon ang mariing sinabi niya noon sa kaniyang pamilya, lalo na kina Ate Sofia at Ayla habang nakakonfine siya sa hospital. Mahal na mahal ko si Darlene kahit apo siya ng mortal na kaaway ni Lolo Seryo at kahit manatili siyang tindera ng tinapa. Mula noon ay hindi na nga nakialam ang pamilya niya sa kanyang mga desisyon. Nang lubos ng gumaling na siya, gusto sana niyang bumalik na sa bansa upang makipagsundo kay Darlene at sa lola nito at ipaglaban niya ang kanyang pag-ibig sa dalaga. Subalit napipigilan naman siya dahil sa papalubhang kondisyon ni Lolo Seryo. Hindi na rin niya ito makontak sa cellphone number nito na tiyak na nagpalit na ng number. 3 buwan pagkalipas ng mamatay ang lolo niya ay ipinasya niyang magbalik na sa Pilipinas. Nagkataon namang inanyayahan siya ni Marga na suportahan ito sa pagsali nito sa Binibining Pilipinas. At dahil nga sa utang na loob ay pinagbigyan niya ito. Pero hindi niya akalaing maganda pala ang idudulot niyon sa kanya dahil muli niyang nakita si Darlene. Ang kanyang si Darlene. Hindi na siya mahihirapang hanapin pa ito. Nang puntahan kasi niya ito sa bahay ng mga ito, ay natuklasan niyang matagal nang pinaalis ito roon ng mga magulang ni Leonard. Naging sanhi iyon para muling magkaroon ng tensyon at di pagkakaunawaan sa kanilang magkakamag-anak. Ngunit wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay ang muling pagkikita nila ni Darlene. Pero ngayong napagtanto niya ang mga pangyayari at pagbabago, saan siya magsisimula?
Napakaraming pagbabagong inihatid kay Darlene ng pagkapanalo niya sa pageant. Napakaraming pintong nagbukas para sa magagandang opportunities sa kanya. Naging instant celebrity siya. Ang dating simpleng kagandahan, halos walang nakakapansin, ay tumingkad, nagningning at hinangaan ng marami. Ang dating tinapakwin ay biglang naging importanteng tao. Pinapalakpakan at kinagigiliwan siya ng marami. 3 buwan na mula nang hirangin siyang binibining Pilipinas Universe, marami ng offer sa kanya para maging endorser ng iba't ibang beauty products at maging modelo ng ilang clothing brand. Pero hindi muna niya maharap ang mga iyon dahil sa patuloy na pagtitrain para sa pagsabak naman sa Miss Universe na gaganapin sa Amerika halos 1 buwan na lang mula ngayon. Mula sa pakikipanirahan nila sa kanyang tiyuhin ay nakabili na siya ng isang magandang bahay sa Lipa kung saan maipagpapatuloy pa rin ng lola niya ang pagtitinapa nito na ayon dito ay mahihirapan na itong maialis sa sistema nito hanggang kaya pa nito. Nasimulan na rin ito ang piggery na napakatagal ng pangarap nito. Kumuha na lamang siya ng isang kamag-anak na makakasama ng lola niya dahil madalas ay wala siya sa bahay. Nasa likod pa rin niya ang mga amorado na patuloy pa rin ang pagsuporta sa kanya. Itinuturing niya ang mga ito na pangalawang pamilya nila ng kanyang lola. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa napakalaking pagbabagong nangyayari sa buhay niya. Pero sa kabila niyon ay may kahungkangan pa rin siyang nadarama sa kanyang puso. Kahungkangang alam niyang tanging si Topper lamang ang makapagpapaalis. Ang una't huling pagkakataong nakita niya ito pagkatapos mahigit 1 taong pagkakahiwalay ay noong pre-pageant night ng Binibining Pilipinas. Noong coronation night ay hindi na niya ito nakita marahil dahil wala na rin siyang pagkakataon para hanapin pa ito ng kanyang mga mata. Tiyak na alam nito ang mga nangyayari sa buhay niya sa pamamagitan ng mga balita sa telebisyon at dyaryo. Masaya ba siya sa tagumpay na nararanasan ko ngayon? O galit pa rin siya dahil hindi ko siya pinagbigyan ng pagkakataong ipaliwanag ng lubos ang kanyang panig? Pero siya naman ang lumayo At ngayon, nang hindi sila magkatuluyan ni Jackie, ay may marga naman siya. Malungkot na naisip niya ng gabing iyon nang hindi siya makatulog. Nilalaro niya sa kanyang kamay ang white gold bracelet na may 3 maliliit na heart-shaped pendant na ibinigay ni Topper sa kanya noong magtapat ito ng pag-ibig sa kanya. Kahit marami siyang itinapon at sinunog na memorabilia noong naghiwalay sila, ay hindi pa rin niya nagawang itapon ang bracelet na iyon na nagtataglay ng 3 kataga na nagpapahayag nito ng pag-ibig sa kanya. Mauunawaan ko pa siguro yung mga picture nyo ni Jackie na nakita ko noon. Pero pag naiisip ko ang alitan sa pagitan ng pamilya natin, yon ang parang gumigising sa akin na mukhang malabong magtagumpay ang relasyon natin noon. Tapos ay lumayo ka pa. Wika ni Darlene sa kanyang isip. Nang araw na iyon ay nagkaroon si Darlene ng rest day mula sa kanyang rigid training at iba pang commitments na kaakibat ng koronang taglay niya. Kasalukuyang nanonood siya ng isang historical movie na bahagi na rin ng patuloy na page develop niya sa kanyang sarili nang lapitan siya ng pinsan niyang si Ate Vilma na kasama nila sa bahay. Ang lola Sita niya ay alam niyang nakaupo sa duyan sa likod bahay nila. "Darlene, may lalaking naghahanap sa iyo
Topper daw ang pangalan. Dating kababata mo raw siya. Ano, papapasukin ko ba? Wika ng pinsan niya na malaki ang tanda sa kanya. Natulala siya sa sobrang pagkabigla sa sinabi nito. Si Topper ang naroroon sa labas ng bahay nila at paano nito nalaman ang lugar na iyon? Kilala mo ba yon, Darlene? Haharapin mo ba? O sasabihin kong wala ka? Wika ni Ate Vilma sa ilang sandaling pagkatigil niya. Haharapin nga ba niya si Topper? Makikipag-conceal ba ito? O gusto lamang nito ng formal closure sa relasyon nila noon dahil marahil ay gusto na nitong pakasalan si Marga? May naramdaman siyang matinding kirot sa puso sa huling naisip niya. At para siguro magkaroon na rin sila ng peace of mind kahit papaano ay harapin na niya ang lahat sa pagitan nila ni Topper. Kung makikipag-conceal ito, tatanggapin ba niya ito? Paano ang damdamin ng kanyang lola na hanggang ngayon ay nakikipaglaban pa rin sa karapatan nito sa Villa Margaret sa tulong ni Attorney Amorado? Humugot muna siya ng malalim na hininga bago sumagot. Sige, papasukin mo ate. Magpapalit lang ako ng damit. Biglang tumayo si Topper mula sa pagkakaupo nito sa sala pagkakita nito kay Darlene na pababa ng hagdan. Darlene! Iyon ang namutawi sa mga labi nito habang tila nababatubalaning pinagmamasdan nito ang kabuuan niya. Simpleng blusa at short ang suot niya. Ang kanyang mahaba at bahagyang kulot na buhok ay itinali niya sa likod. Topper? Maging siya ay hindi alam ang sasabihin habang nakatitig dito. Pakiramdam niya ay tumigil sa paggalaw ang lahat ng nasa kanilang paligid habang magkahinang ang kanilang mga mata. Ngayong muling nakita niya ito nang malapitan pagkatapos ng mahigit isang taon, napatunayan niyang sa halip na mabawasan ang pag-ibig niya rito ay lalo pang umusbong iyon. Lalong pinalago ng labis na pangungulila niya rito. You really changed a lot, Darlene. Parang ayaw ko pang maniwala na ikaw ang Darlene na nakilala at minahal ko noon. Saglit na huminto ito sa pagsasalita at saka dumako ng tingin sa gawi ng kanyang braso. Kung hindi ko pa nakitang suot mo ang bracelet na iyan. Patuloy nito, may ngiting bumakas sa mga labi nito. Gulat na napatingin siya sa kanyang braso. Suot niya ang bracelet na ibinigay nito. Mula nang ilabas niya iyon noong isang araw at muling usukat niya, ay nakalimutan niyang hubarin ito. Nagkataon pang biglang sumulpot si Topper roon. You really made me happy to know you're still wearing it, sweetheart. Nakangiti pa ring wika nito. Nataranta na siya at hindi niya malaman ang sasabihin. Ano pa nga ba ang iisipin nito kundi may pagtatangi pa rin siya rito dahil suot-suot niya ang bracelet na iyon. Paano mo nalaman ang lugar na ito at bakit ka pa pumunta rito? Unti-unting humina ang pagsasalita niya at nakakulong sa kanyang lalamunan ang iba pa niyang sasabihin nang lumapit ito sa kanya at ikulong siya nito sa mga bisig nito. I miss you so much, Darlene. Kung alam mo lang kung paano mamuhay ako na tila robot sa US sa loob ng isang taon simula nang mawalay ka sa buhay ko. Paanas na wika nito habang pinaliliguan nito ang mainit na titig ang mukha niya na tila kinakabisa iyon at inaalam kung may nabago ba roon. Topper, what are you doing? Nauutal na sabi niya. May dulot na masarap na sensasyon ang mga titig nito at ang pagkakalapit nilang iyon. Napakalakas ng pwersang nag-udyok sa kanyang sapuhin ng ulo nito
at siya na mismo ang humalik dito. How I miss him, sambit niya sa kanyang isip. I want to kiss you, Darlene, sweetheart. Dahil kung hindi ko ito gagawin, ay baka masiraan na ako ng bait sa naging labis na pangungulila ko sa iyo. Pagkasabi nito niyon, ay ito na mismo ang sumakop sa kanyang mga labi para sa isang marubdob na halik. Maraming beses na siyang nahalikan nito noon, pero ang halik na iyon yata ang pinaka nakapunong-puno na samot-saring emosyon. Pakiwari niya ay ipinararamdam nito sa kanya sa pamamagitan ng halik na iyon ang pangungulila nito sa kanya, gayon din ang pag-ibig nitong nananatili pa rin sa puso nito. Ayaw man niyang mag-ilusyon ng ganon, subalit iyon ang nararamdaman niya sa bawat pagsimsim nito sa kanyang mga labi. Tinugon niya ang halik na iyon ng ganon din karubdob. May pakiramdam siyang pangangapusan na siya ng hininga sa tagal ng pagkakalapat ng kanilang mga labi na tila ba binabawi nila ang isang taong pangungulila sa isa't isa, pero baliwala iyon sa kanya. Darlene, anong ibig sabihin nito? Ang pagsigaw na tanong na iyon ng kanyang Lola Sita ang nagpahiwalay sa kanila. Lola? Halos hindi lumabas iyon mula sa kanyang bibig. Nabigla at napahiya siya sa biglang pagsulpot na iyon ng kanyang abuela. Nasaksihan nito ang mainit na eksenang pinagsaluhan nila ni Topper. Ano't nakikipaghalikan ka sa lalaking iyan? At ano ang ginagawa ng apong yan ni Seryo Lim? Nakabaka sa mukha ng lola niya ang sobrang galit at pagkagulat. Lola, biglang nagsalita si Topper sa matatag na tinig. Paumanhin po sa eksenang naabutan niyo, Lola Sita. Hindi ko po nais na samantalahin ang inyong apo kung yon ang iniisip ninyo. Pero labis po kaming nadala ng pangungulila namin sa isa't isa. Narito po ako upang balikan at dugtungan ang pag-iibigan namin na naudlot. Sa pagkakataon pong ito, ay nakahanda akong manindigan at ipaglaban ang pag-ibig ko sa apo nyo sa kabila ng alitan nyo ng lolo Seryo ko. Wala kang dapat balikan at dugtungang pag-ibig na sinasabi mo, lalaki. Hanggat hindi humihingi ng tawad sa akin si Seryo at ang pamilya mo sa ginawa nilang panloloko at pananamantala sa kamangmangan ko, ay patuloy kitang aayawan para sa apo ko. Mariing bigkas ng lola niya. Lola, sambit niya habang naiipit sa sitwasyong iyon. Hindi niya alam kung ano ang paiirali niya, ang pag-ibig niya kay Topper o ang pagmamahal at respeto niya sa lola niyang nag-aruga, nagpalaki at nagmahal sa kanya mula pagkabata. Bumuntong hininga si Topper. Patay na po si Lolo Seryo, Lola Sita. Nabigla sila sa nalamang iyon, ngunit higit ang kanyang lola. Pero saglit lamang iyon, muling bumalik ang bagsik sa mukha nito. Naaawa ako sa kanya dahil hindi man lang niya nagawang ikumpisal ang kasalanan niya sa akin. Kaya ako nagpunta sa state noon. Bukod sa pagpapagamot sa bone fracture na tinamo ko, ay dahil sa unti-unting panghihina ng kalusugan ni Lolo Seryo. At gusto ko rin sanang sa kanya ko mismo alamin ang katotohanan tungkol sa pinag-aagawan lupa. Pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon dahil sa paglala ng kondisyon niya. Gayunpaman, ay naniniwala akong kayo ang nagsasabi ng totoo, Lola Sita. Hindi dahil gusto kong paglubagin ang kalooban nyo upang tanggapin nyo ako para kay Darlene, kundi dahil iyon ang ibinubulong ng puso ko. Seryosong pahayag ni Topper. Umalis ka ng lalaki ka. Huwag mo nang guluhin pa ang gumagandang takbo ng buhay ng apo ko. Pero Lola, halos sabay sila ni Topper nang sabihin iyon.
Pero pareho silang binaliwala nito. Hindi ito ang tamang panahon para sa iginigiit mo, bata. Makakaalis ka na, wika ng lola niya. Malungkot na tumingin sa kanya ang binata bago lulugulugong nagpaalam ito. Pero bago ito tuluyang umalis, ay nag-iwan ito ng matigas na pahayag. I'll fight for you, Darlene. Nabanggit sa akin ng mami mo na nagsumbong daw sa kanya si Marga na iniiwasan mo na raw siya, Topper. At may nakapagsabi sa kanyang iyon ay dahil kay Darlene Bautista. Wika sa kanya ng daddy niya, isang gabing maabutan siya nito sa gazebo na mag-isang umiinom ng brandy. Ayoko kasing patuloy na umasa si Marga na may patutunguhan ang pakikipaglapit niya sa akin. Alam niyo namang lahat na dahil lang sa utang na loob, kaya ako napipilitan noong pagbigyan ang mga gusto niya. At tama kayo, dahil kay Darlene Bautista, kaya tuluyan ko ng pinutol ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Like what I've said before, ayoko nang pakialaman ninyo ang desisyon ko pagdating sa usaping puso. Si Darlene ang unang babaeng tunay na minahal ko at siya rin ang magiging huli. Nang umupo ito sa silyang nasa harap niya, ay pinagsali niya ito ng brandy sa isa pang kupita. Join me, Dad. Lumagok ito bago muling nagsalita. Napanood ko sa isang late news nang ipakita ang clip ng pagkapanalo ni Darlene sa Binibining Pilipinas. And I've seen her appearance in many TV show. She has changed a lot. Napakaganda niya. And the way she talk, halatang matalino at madaling matuto. Bata pa siya ay nakita ko ng malayo ang mararating niya. Bumuntong hininga ito bago matamang tumitig sa kanya. You really love her, don't you, son? Kahit hindi mo sabihin, ay nakikita ko iyon sa mga mata mo. Yes, Dad, I really love her. Eh bakit hindi ka gumawa ng paraan para dugtungan ang naudlot na pag-iibigan nyo noon? Nagulat siya sa sinabing iyon nito. You mean, hindi ka tutol kung magpatuloy man ang relasyon namin ni Darlene? Para ano pa? Patay na ang lolo seryo mo. Many hurting words had been said by both parties. At wala na kayong kinalaman ni Darlene sa nakalipas na alitan. Naisip niyang iyon ang pagkakataon para ikwento niya rito ang mga nangyari mula nang magbalik siya sa Pilipinas at makita niya si Darlene hanggang sa puntahan niya ito sa bagong bahay ng mga ito sa Lipa at nagkaroon ng konfrontasyon sa pagitan nila ni Lola Sita. Nang bumuntong hininga ito, ay tila hinugot iyon sa pinakamalalim. Tama ka sa nararamdaman mo, anak. Kailanman ay walang naging kasalanan ang lola ni Darlene kundi ang kamangmangan nito. Kapag kuway, sabi nito. Muli ay nagulat siya sa pinahayag nitong iyon. Nagtatanong ang mga matang napatitig siya rito. Anong ibig sabihin mo, Dad? Bago namatay ang lolo mo, ay ikinumpisal niya sa akin ang lahat. Mukhang malungkot ka, Darlene. Di ba dapat ay pareho tayong masaya dahil ayon kay Attorney Amorado ay malaki ang tsansa nating maipanalo ang kaso at mabawi ang bahagi natin sa Villa Margaret? Napalingon si Darlene sa pinanggalingan ng tinig ni Lola Sita niya. Nakaupo siyang mag-isa ng hapong iyon sa upuang bakal sa may hardin nila. Gaya ng dati, sa panahong iyon na hindi siya busy, ay okupado na naman ng alaala ni Topper ang kanyang isip. Masaya naman ako sa balitang yon, Lola. Kaya lang, kung sasabihin ko bang nalulungkot ako dahil hinahadlangan nyo ang pag-iibigan namin ni Topper, ay maaawa kayo sa akin?
magbabago na ang isip nyo at papayag na kayo? Iyon sana ang gusto niyang sabihin dito, pero ayaw niyang pagmula na naman iyon nang hindi nila pagkakaunawaan. Umupo ito sa silyang katabi niya at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Si Topper na naman ba ang iniisip mo? Lola, patawarin mo ako sa ginagawa kong paghadlang sa kaligayahan mo, Darlene. Hindi ko dapat ginagawa ito dahil wala naman kayong kinalaman sa away ko sa mga lim. Nabigla siya sa namutawing iyon sa mga labi nito. Lola, ibig niyo pong sabihin? Napagtanto kong mali itong ginagawa kong paghadlang sa inyo ni Topper. Nararamdaman kong wagas ang pag-ibig ninyo. At sa ginagawa kong ito ay pinapahirapan ko lang ang damdamin ng pinakamamahal kong apo. Bumaha ang tawa ng kanyang puso. Payag na po kayo kung sakaling magkabalikan kami ni Topper? Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Oo, iha. At dahil sa iyo, apo, ay nakahanda na akong makipagpatawaran sa pamilya ni Topper. Lalo't patay na si Seryo. Bago pa man siya muling magsalita, ay may pumarada ng bagong modelong itim na kotse sa harap ng gate nila. At mula roon ay bumaba si Topper. Nagbalik si Topper, Lola. Nasisiyahang sambit niya. Maluha-luha siya sa mga nangyayari. Base sa maaliwalas na gwapong mukha ng binata, ay mukhang muling magbabaka sakali ito na makipag-ayos sa kanya. Ayan na pala ang Prince Charming. Hindi ka na pala mahihirapan kung paano mo siya muling kokontakin. Nakangitiring wika ni Lola Sita at ito'y tumayo upang pagbuksan ng gate si Topper. Napatayo rin siya at napasunod dito. Nakita niyang hindi makapaniwala si Topper sa magandang pagharap dito ng kanyang lola. Magandang hapon po, Lola Sita. Bati ni Topper sa matanda. Sana po sa pagkakataong ito ay mapagbigyan niyo na akong muling makausap si Darlene at makapagpaliwanag sa kanya at pati na rin po sa inyo. Pumasok ka, iho. Mabuti namat muli kang nagbalik at nang sumaya naman uli itong apo ko. Ang ibig niyo pong sabihin? Ang hiling ko lang sa iyo'y huwag na huwag mong lolokohin at paluluhain ang apo ko kung ayaw mong makitang mas matinding galit ko. Ana ng lola niya sa nagbabalang tono. Hinding-hindi po mangyayari yon, Lola. Mahal na mahal ko po ang inyong apo. Wika ni Topper na halos umabot sa magkabilang tainga ang pagkakangiti. Kapag kuway, bumaling ito sa kanya. Darlene, sweetheart. Dahil sa bilis na mga pangyayari, ay iyon lamang ang nasabi niya. At tila hindi na alintana ng binata ang presensya ng lola niya nang sugurin siya nito ng yakap. Maiwan ko muna kayo at alam kong marami kayong pag-uusapan. Hindi gaanong rumehestro sa pandinig niya ang sinabing iyon ng lola niya at alam niyang maging kay Topper. Ang buong kamalayan nila ay nakatuon sa isa't isa habang hindi naghihiwalay ang kanilang mga mata. This is the happiest moment of my life, Darlene, my love. Akala ko'y hinding-hindi na mangyayari pa ang sandaling ito. Paanas na sambit nito, saka pinaliguan ng halik ang kanyang buong mukha. Ako man, Topper, higit pa ang sayang nararamdaman ko ngayon kesa noong makoronahan ako. Aniya, habang panay ang haplos niya sa mukha nito. Marami akong sasabihin sa iyo na dapat mong malaman. Pero makapaghihintay iyon, sweetheart. For now, ang gusto ko lang gawin ay halikan ka. Pagkatapos
ay tuluyan ng lumapat sa kanyang bibig ang kanina pang naglalakbay na mga labi nito sa kanyang mukha. Tama ito, maging siya ay maraming dapat ipaliwanag dito, pero saka na iyon. Iyon pa lang ang pagsisimula para sa kanilang pag-iibigan. Kahit hindi nanalo si Darlene sa international competition, ay hindi man lang nabawasan ang saya niya dahil sa presensya ni Topper. Lalo nilang nakamtan ang tunay na kaligayahan nang magkaharap-harap ang lola Sita niya at ang buong pamilya ng binata at magkapatawaran. Lalo na't ipinagtapat na rin ng daddy ni Topper ang pangungumpisal ni Lolo Sergio bago ito yumao, na ang totoong niloko nito ay si Lola Sita. Higit na tumibay ang samahan ng kanilang pamilya nang 1 taon pagkatapos nilang magpakasal ay magsilang sila ng kambal, 1 babae at 1 lalaki. Ganun pala ang pag-ibig. Walang kinatatakutan, walang ibang inaalala, walang pakialam sa anuman, masunod lamang ang damdamin. At dito na po nagwawakas ang kwento ng pag-ibig ni Topper at Darlene. Naway may natutunan kayong aral, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless everyone!